Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Araw ng Huwebes sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. 3 punto mula sa ating mga pagbasa at sa kapistahang ating ipinagdiriwang. Una, mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Josue. Namatay na si Moises at ang itinalaga para pumalit sa kanya ay si Josue, na kanyang naging alalay, assistant, kasama sa kanyang panahon ng pamumuno. At dahil nga namatay na si Moises at si Josue ang itinalaga, natatakot si Josue para sa kanyang sarili, sa kanyang magiging pamumuno. Baka hindi siya sundin ng mga tao. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sapagkat ika'y aking hinirang." At ganoon nga ang nangyari, di ba? Narinig natin ang unang pagbasa kung papaanong si Josue ay pinatnubayan at tinulungan ng Diyos. At nakagawa siya ng isang bagay na mahirap ding isipin at intindihin. Yung kaba ng tipan na karga-karga ng mga Levita, ng mga pari, ay naitawid nila sa kabilang ilog ng Jordan nang tumatawid mismo sa lupa na nawalan ng tubig. Ito ay nangyari ayon sa sinabi ng Diyos kay Josue. Talagang makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ikalawang punto mula sa ating ebanghelyo, aral tungkol sa pagpapatawad. Ilang beses bang dapat magpatawad? Makapito po ba? Hindi. 70 ulit pa nito. Hindi natin sa iintindihin sa kanyang literal na pagkasulat na maglalagay tayo ng listahan, okay, 1. Sa susunod, okay, 2. Pag naka-70 ka na, wala na talaga kasi nakalagay yun sa Bible. Hindi po ganun ang pag-unawa. Ang ibig sabihin ng 70 ulit pa nito, walang katapusan. Sabi nga, kung ang Diyos nagpapatawad, ikaw pa kaya na tao lang? Kung ang Diyos na makapangyarihan ay marunong magpatawad, ako pa kaya na umaasa lamang sa biyaya ng Diyos? Kaya kung ang pag-uusapan ay usapin tungkol sa pagpapatawad, ang malinaw na sinasabi ng Diyos, pinatawad kita sa kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa akin, pinatawad kita. Bakit hindi ka magpapatawad sa iba? Di ba dapat ikaw na tumanggap ng biyaya ng pagpapatawad ay magpatawad din sa iba? Kaya mga kapatid, ang aral na ipinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo, maging mahabagin at mapagpatawad gaya ng ating Ama sa langit. Ikatlong punto, kapistahan ni San Maximilian Kolbe. Alam natin kahit papaano ang kanyang kwento. Nakahilera sila doon sa concentration camp at merong isa na papatayin ora mismo. Pero sinabi ni Maximilian Kolbe, huwag siya
meron siyang pamilya. Ako na lang ang patayin niyo kapalit niya. At ganoon nga ang nangyari. Inialay ni San Maximilian Kolbe ang kanyang sariling buhay kapalit nung dapat sana'y papatayin dahil sa hindi magandang gawa. Mga kapatid, kung minsan ang hirap humarap sa sitwasyon na kinakailangan nating magdesisyon at mamili, kung minsan kapag inilagay tayo ng Diyos sa sitwasyon katulad ng sitwasyon na kinalagyan ni Maximilian Kolbe, ang mas madalas na pinipili natin na gawin, manahimik, huwag kumibo, umiwas, lumayo, magtago. Iba si San Maximilian Kolbe. Sa harap ng matinding sitwasyon na kinakailangan niyang isabuhay at manindigan sa kanyang pananampalataya, humarap siya at lumantad at buong tapang na nagsalita, "Ako na lang ang inyong patayin kapalit ng buhay ng taong iyan." Katapangan sa pananampalataya. Pinatutunayan hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Amen.